Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Love is a liberating force. Attachment is an entangling process. Para sa lahat ng mga tao, love means you must do what I want. Sabi nila, you must do what I want. Pero hindi. Love means they can do what they want and we still love them. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Choi. Graduate na ako actually ng vocational course. Pero kumuha ulit ng isa pang kurso. At ngayon ay kasalukuyang scholar dahil sa pagiging aktibo sa sports. Nagsasoccer ako, nagbabasketball. Isang varsity player. Dati-rate nung ako'y nasa high school pa. Naglalaro na ako. Kaya pagdating sa college, medyo sanay na. Medyo may pangalan na. Hindi naman sa pagmamayabang, pero marami daw mga babaeng humahabol sa akin. Sikat ako sa school campus. Pero ang hindi nila alam, may isa akong ugaling hindi talaga kanais-nais bilang mag-aaral. Tamad akong mag-study. Burara ako sa gamit. Pero pagdating sa pormahan, number 1 ako. Ang galing pumorma. Nung high school naman ako, nasa honors student pa rin list ako. Kahit tamad mag-study, pero nakakahabol pa rin sa mga honor students. Kaya nung na-engage ako sa sports activities, mas lalong maraming humangang babae sa akin. Malakas ba ang hangin ko? Poging-pogi na ba ako sa sarili ko? Pero alam nyo ba na kahit pogi ako, lagi akong pinapagalitan sa loob ng klase? Kasi nga naman, para ba akong bully? Presko masyado. At piloso po. Maalala ko lang, nung 3rd year high school ako, first day ng klase nun, may nakilala ako ng isang babaeng, itago na lang natin sa pangalang Sarah. Transferi siya. Na-excite ako nung nakita ko siya. Classmate kami. Siyempre, ito ako presko, piloso po. Kaya una ko siyang inasar. Hanggang lagi na lang akong nang aasar sa kanya. Tumatabi sa upuan niya. Kahit malayo ang upuan ko, sa kanya ako tumatabi. Lagi ko siyang inaasar at tinutukso. Kahit anong tukso lang sa kanya. Pero hindi naman siya gumaganti. Hindi niya ako pinapansin. Napapangiti lang konti pero sarcastic pa. Pero may secret pala siya. Nalaman ko, first day pa lang sa pang-aasar ko sa kanya, ay nagkagusto na siya sa akin. Hindi lang daw niya masabi-sabi. Dahil baka masaktan ko lang daw siya. Yun ang sabi ng isang kaklase ko na close din sa kanya. Alam mo, Chin, sa tuol lang, ang pang-aasar ko ay gusto kong magpapansin sa kanya. Dahil crush ko siya. Love at first sight na nga Pero yung love na yon, yung admiration na yon, ay dinadaan ko na lang sa biro. Sa pang-aasar. Dahil ang alam ko, nasa isip ko, baka sasaktan lang din niya ako. Hanggang sa nangalahati na ng taon, sa school year, maraming nanligaw sa kanya. Matalino siya, mabait, mapagmahal. Mga manliligaw na mas deserving pa sa akin na pansinin. Sino ba naman ako? Pogi nga pero basagulero.
Isa sa mga manliligaw niya ay ang pinakamatalik kong kaibigan. Itago na lang natin sa pangalang Joseph. Kaya si Joseph bilang best friend ko, isa siya sa mga dahilan kung bakit nagdalawang isip akong ligawan si Sarah. Sinikap kong patayin ang nararamdaman ko para sa kanya. Hinayaan kong si Joseph na ang manligaw dito at sana'y nga'y masagot ito. Mas deserving naman si Joseph kaysa sa akin. Mabait, pogi din. Kaso, parang mas nahirapan ako habang tumatagal. Sa tuwing nakakita ako ng ibang babae, si Sarah agad ang tumatakbo sa isip ko. Sa tuwing nakikita kong lumalapit si Joseph sa kanya, nag-aapoy ako sa selos. Tumatalikod na lang ako. Umaalis. Hanggang sa dumating ang mga araw, sinubukan kong manligaw ng iba. Itago na lang natin sa pangalang Sia. Hindi ko siya classmate. Taga-ibang section. Cute din. Pero iba talaga yung pagka-admire ko kay Sarah. Crush lang naman pero hindi ko siya mahal. Katulad ng pagmamahal ko kay Sarah. Niligawan ko and after 2 days, sinagot niya ako. But after 2 weeks, ako mismong nakipag-break kay Sia. Wala talagang spark eh. Tsaka mataray siya. Wala sa lugar ang pagiging mataray niya. Masyadong bubbly na nakakairita. Nagkataon, nung pagkipag-break ko kay Sia, ay nalaman kong si Sarah at Joseph pala ay magsyota na. Sobra akong nasaktan. Hindi sa pakikipag-break kay Sia, kundi nasaktan dahil sila na ni Sarah at Joseph. Mantakin mo, Chin, 3 days akong nag-absent. Wala nang ganang kumain at hindi makatulog. Nag-stop ako dahil nawala na ako ng ganang pumasok pa. Ganon yata ang epekto ng first love. Oo, first love ko nun sa high school, si Sarah. Next school year, pumasok na ako, nag-enroll ako pero sa ibang school na. Habang nag-aaral ako, nakikita kami ni Joseph. At nalaman ko na lang, after a year pala, nagkahiwalay din sila. Pero kasalanan ni Joseph, kaya nakipaghiwalay si Sarah sa kanya. Si Joseph kasi, nakita ni Sarah, nakipaghalikan sa ex niya. Nagalit ako kay Joseph. Hindi niya alam kung bakit ako nag-giveaway para lang sa kanya. Sinakripisyo ko yung feelings ko para kay Sarah, para lang kay Joseph dahil mas deserving siya. Yun ang sa tingin ko nun. Pero salbahe pala. Loko-loko din. At taksil. Sinaktan niya ang babaeng hinintay ko ng mahabang panahon. Minahal ko. Hanggang ngayon. Lumipas pa ang mga araw, sumapit yung JS prom namin. Hinintay ko, nayayain ako ni Sarah na maging kapartner niya sa prom. Nagparamdam ako. Kasi pwede naman kasi ang outsider ang maging partner sa kanilang JS prom. Nagpaparinig ako sa kanya. Inaasar ko pa rin. Oo, hinihintay ko siya tuwing labasan nila. Friends naman kami. Chika-chika, chat-chat, kung saan gagala. Kahit magkaiba ang school. Pero andun pa rin ang asaran. Andun pa rin ang pagkakaibigan. Ganon din pala siya, naghihintay lang na
tanungin ko bilang aking partner sa JS prom din namin. Pero ewan ko ba, pagdating kay Sarah, napakahina ako, napakamanhid ko. Sa ibang babae naman, napaka-presko ko. Pero isang araw, lumakas ang aking loob na tanungin siya kung pwede ba siyang maging partner ko sa JS prom. At gawin na rin niya akong partner sa JS prom nila. Pero nang tanungin ko, bigla ko na lang nalaman, may partner na pala siya. Walang iba, kundi si Joseph din, ang ex niya. Sinusuyo pala siya ulit ni Joseph. Humihingi ng tawad at nanliligaw ulit. Naisipan ko na lang na wag na lang dumalo sa JS prom kung hindi lang naman siya ang partner ko. At para hindi ko na rin makikita silang magkasama, gumraduate kami ng high school. Nag-first year college ako. Nagkaroon kami ng reunion, buong magkaklase nung high school. December 30 noon. Sa isip ko pa, after these years, this time, magtatapat na ako ng feelings ko para kay Sarah. Kasi hindi rin naman naging sila ulit ni Joseph. Pero ang tagal dumating ni Sarah sa reunion namin. Sabi naman niya, darating siya. Pero bakit wala pa siya? Antay ako ng antay. Gusto ko nang magtapat sa kanya, atat na ako. This time, matured na ako. Nagbago na. College na eh. Hindi na yung presko, hindi na yung pilosopo. Pero nang mabalitaan namin, nagulo ang reunion day. Nung mabalitaang isinugod raw si Sarah sa hospital. Ang dami kong bakit. Bumangga pala ang sinasakyan niyang papuntang reunion. Patay din ang driver ng van. Ang masaklap nun, dineclare siyang dead on arrival. Nanginig ako, nanlamig, hindi ako makapaniwala. Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwalang patay na siya. Pero that time, hindi ko na mapigil ang mga luhang rumaragas sa aking mga mata. Sumugod kami sa hospital kung nasaan si Sarah. Nakita naming duguan siya. Ang ganda-ganda pa naman niya. Nakasuot ng pulang gown. Ang hindi ko lang in-expect, Chin. Nagtanong ang doktor sa amin kung sino daw sa amin. Si Choi. Nagulat ako. Pero nagpresenta akong si Choi. May iniabot ang doktor na isang papel sa akin. Para daw sa akin. Galing kay Sarah mismo. Isang maliit lang na papel. Binasa ko. Dear Choi. Nung unang palang kitang nakita, sobrang nag-admire na ako sa'yo. Pasensya ka na at hindi ko nasabi sa'yo kagad. Natakot ako. Kaya yung pang-aasar mo sa akin walang epekto. Kasi ini-enjoy ko bawat minuto ang paglapit mo sa akin at pang-aasar mo. Alam ko naman na hindi ka magkakagusto sa akin dahil marami nang may gusto sa'yong maganda at mas matalino. Pero kahit nag-absent ka nun, nag-transfer ng school, at naging kami ni Joseph na kaibigan mo, minamahal pa rin kita. At mamahalin pa.
Kaya kung may problema ka, sana ako ang unang maisip mo. Ako ang unang susumbungan mo. Ako ang unang dadamay sa'yo. Kahit na masama ang loob ko dahil naging kayo ni Sia. P.S. Sinubukan kong mahalin si Joseph. Alang-alang sa pagiging magkaibigan niyo. Pero hindi eh. Ikaw talaga ang mahal ko. Kaya nakipaghiwalay ako. Sana this time, magiging tayo. Loving you much, Sarah. Chin, hanggang dito na lamang. Isang masaklap na alaala. Isang nakakalungkot na love story na hanggang ngayon ay aking daladala. Dumudugo ang puso ko na hindi ko man lang nasabi sa kanya na mahal ko din siya after all these years. Pero sabi ko, magkikita din kami sa langit. Doon na lang namin ipagpapatuloy ang aming love story. Dahil kung hindi lang naman siya, wag na lang. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks, Choy. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.